Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the Book of Psalms, aklat po ng mga awit, chapter 103, verses 8 hanggang 14. Si Yahweh ay mahabagit mapagmahal, hindi madaling magalit, wagas ang pag-ibig. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Di katumbas ng pagsuway kung siya ay magparusa, hindi tayo sinisingil bagamat tayo'y may sala. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niyang inalis sa atin ang ating mga kasalanan. Kung paanong nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa Kanya. Alam niya na alabok itong ating pinagmulan at sa alabok din naman ang ating kahantungan. A loving God. Alam niyo po sa panahon natin ngayon, maraming tao lumalayo sa Diyos kasi po mali ang pagkakilala nila sa Diyos. Salamat na lang po na merong talata sa Biblia na katulad po nitong binasa natin na nagpapakilala po sa Diyos, bilang Diyos ng pag-ibig. At yan po ang pinapangaral po ng inyong lingkod. At may mga obvious pong katotohanan sa Biblia bakit natin mababanggit na ang Diyos ay Diyos na mapagmahal. Unang-una po makikita niyo po na sa creation pa lamang ang dahilan ng paglikha ng lahat ng bagay ay meron po tayong Diyos na isang ama na mapagmahal, na gusto niyang magkaroon ng isang pamilya. Kaya makikita niyo lahat po inihanda ng ating Diyos sa tao, lahat ng ating pangangailangan. I-provide niya na po in advance. Kaya kung mamamangha po kayo sa creation, ay mas lalo kayong mamangha sa pag-ibig ng Diyos sa tao. Kasi lahat ng nakikita natin ngayon, sa mundong ito, na nilikha ng Diyos para po sa atin yan. Ang dahilan ng creation ay yung Father Heart of God, parang isang ama na nasasabik siya na magkaroon ng pamilya, kaya inihanda niya ang lahat ng pangangailangan ng kanyang pamilya at ng kanyang magiging anak. Ganun po, dapat natin tignan ang ating Diyos. Pangalawang obvious na makikita natin sa Biblia, na ang tao nagkasala against love. Kaya po, papansin nyo, ang bait-bait pala ng Diyos sa Biblia, pero ang tao, ibinigay na ang lahat sa Kanya, ay sumuway pa rin, nagpakalayo sa Diyos. Kaya ang tawag ko po dyan, sin against love. Wala pong pinagkaiba yan doon sa anak na pinalaki ng mabait na magulang, ibinigay lahat yung pangangailangan, at walang ibang intensyon na masama yung magulang sa anak, yet yung anak nagrebelde, nagpakalayo-layo doon sa magulang. Parang ganun po tayo, Pero sa kabila ng lahat makikita natin na ang Diyos pala, ang kanyang pag-ibig, redemptive, Kaya makikita ninyo, willing pa rin siyang magpatawad. Willing pa rin siya tayo'y abutin, kahit tayo'y nagkamali na. At iligtas, patawarin at i-restore. Kaya alam niyo po, kung titignan niyo, napakasimple naman pala ng Biblia. Umiikot lamang yan sa mensahe ng kaligtasan. At hindi natin maunawaan yung mensahe ng kaligtasan kung hindi natin makikilala na meron palang Diyos na mapagmahal. Kaya yan po ang paggagalingan natin para maging tama yung ating pong paglakad at paglilingkod sa Diyos. Ngayon, tignan niyo po dito sa Psalm 103 verses 8 and 9. Sa English Bible po, mapapansin niyo siya po'y compassionate, gracious, slow to anger. Kanyang pagiging mapagmahal at mahabagin, at yung kanyang holiness, ay nababase po sa kanyang pag-ibig. Kaya yung iba sabi niya, pastor, ang Diyos ay holy. Hindi nila nakikita na ang pinanggalingan ng kabanalan ng Diyos ay yung kanya pong goodness. Wala siyang intensyon na masama sa atin, pawang mabuti lamang. Kaya dapat pagkatiwalaan natin siya. Ang pinanggagalingan ng kanyang kabanalan ay yung kanyang pag-ibig. Ang pinanggagalingan ng kanyang pagiging mahabagin ay yung kanyang pag-ibig.
Ano po ang pinanggagalingan ng kanya pong attribute na sinasabi po rito, hindi siya madaling magalit, hindi siya nagtatanim ng sama ng loob sa atin, yung kanya pong pag-ibig. Bagamat tayo nagkasalan at nagkamali, mahal pa rin tayo ng Diyos. Kaya makikita nyo po, no, pag ipinangaral po talaga ang mabuting balita, mapapalapit ang tao sa Diyos Kasi makikita niya na meron palang Ama na mapagmahal. Lahat po ng kanyang karakter, huwag po ninyong i-confuse yung inyo pong theology. Ang pinanggagalingan po niyan ay ang Diyos ay pag-ibig. Doon ang gagaling po yung kanyang pagiging compassionate, gracious, yung kanyang holiness, dahil siya po'y abounding in love. At sa 1 John chapter 4 verse 8, malinaw yan. Ang sabi po, God is love. Ang sabi diyan, He will not accuse us, nor will He harbor His anger forever, or treat us as our sins deserve. Anong ibig sabihin nun, Pastor? Bagamat may karapatan siyang i-accuse tayo, magalit sa atin at parusahan tayo. Pero pansinin po ninyo, hindi po yung ginagawa ng Diyos sa atin. Hanggang ngayon, bukas ang kanyang kamay, tinatanggap niya ang sinuman na lalapit sa kanya, mananalig sa kanya. Magkakaroon ng relationship sa kanya sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. At mapapansin ninyo, sabi dito sa verse 11 and 12, ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa kanya. Kita po ninyo. At kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan. Anong pinapakilala ng Biblia? He is a forgiving God. Kaya niyang magpatawad. Kahit gaano kalaki ang nagawa nating pagkakamali sa Kanya. Kahit anong kasalanan, kapatid. Kayang patawarin ng Diyos kung ikaw ay lalapit sa Kanya sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. At higit sa lahat, He is an understanding God. Ito hindi naintindihan ng marami. Sabi sa verse 14, alam niya na alabok ang ating pinagmulan at sa alabok din naman ang ating kahantungan. Alam niya yung ating mga kahinaan. Alam niya yung ating mga pagkukulang at pagkakamali. Pero hindi niya tayo tinataboy. At ang sabi sa verse 13, kung paanong nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa Kanya. Kita po ninyo, napakamaunawain pala ng ating Diyos Ama sa langit. At kung maiintindihan po natin yung katotohanan na yan, maiintindihan na nating lubos kung bakit naparito ang Panginoong Hesus sa mundong ito. Naparito siya upang ipakilala ang Diyos ng pag-ibig. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala. Upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.